Kukuwento ko lang sa inyo kung paano ko nakilala si Attorney Ed Chico, no? Si Attorney Ed Chico, nakasabay ko yan nung 2017 ata yun sa Comedy Cartel competition. Okay? So ano yan yung competition na yan, 8 legs yan. Kumbaga, 8 times kayong maglalaban para malaman kung sino yung pinakamagaling. So, dumating ako doon, mga bandang leg 3. Tapos si Attorney Ed, leg 5. Doon na siya dumating. So medyo na siya late na talaga yung dating ni Attorney Ed. Kasi yan nag-accumulate yung yung points diyan eh. So medyo hindi na siya aabot. Pero nung napanood ko si Attorney Ed nung leg 5, talagang sobrang galing na agad eh. Kasi syempre professor siya. Parang natural na lang sa kanya yung magsalita sa crowd. Tapos grabe nakakatawa talaga siya. Naisip ko nung time na yun na parang mukhang si Attorney Ed na yung magcha-champion dito. Mukhang ayoko na, parang gano'n. Kasi lugi talaga. Buti na lang talaga, hindi na siya pinatuloy sa leg 6 o hindi na rin siya, nag-decide na rin siguro siya na hindi na tumuloy, no? Kaya kami na lang naglaban. Pero kung itutuloy na Attorney Ed yun, malamang siya yung magcha-champion eh, pagdating sa leg 8. Yun nga, ang nag-champion doon si Tikyo Cruz, yung tatay ni Awit saka ni Wamos. So medyo magaling siya doon. Tapos ako naman third place lang ako doon. Kasi may siya may crowd. Yung points mo, ano tawag doon? Audience impact yan. So may points yun eh. Ang ginawa kasi ni Tikyo noon, nagdala siya ng 2 jeep na audience niya, no? So talagang napuno talaga yung bar. Tapos ang laki ng points niya, 50% yung audience eh. O, di ba? Kaya kahit hindi na niya hatagalingan, at least may 50% pa rin siya eh. Voting kasi yun eh. So, yun. Third place ako kahit 3 lang ata yung kasama ko nun. Third place pa rin ako kasi magaling talaga ako eh. Likas na talaga ako magaling. Yung IQ ko sa pagpapatawa sobrang tindi. Kumbaga, on the spot kaya akong gumawa ng joke. So, yun nga, third place ako. Tapos, hindi ko alam kung nanood si Attorney Ed nun, no? Pero yun na nga, after nun, hindi naman kami masyado close nun. Pero talagang nakakausap ko na siya. Apiran lang, ganyan, batian lang. Pero yung talagang sa about personal, wala naman. Tapos nung dumating na yung time na nag-stop na ako ng 2018, pero sila tuloy-tuloy na rin talaga silang mag-perform, no, sa iba-ibang lugar habang ako nag-stop na ako. Tapos maabandang 2020 bumalik ako sa comedy. Doon sa Comedy Manila, no. Tapos second place ako doon eh. Kahit wala akong kakilala doon, wala akong dalang audience, second place ako kasi nga likas talaga na magaling ako eh. Tapos, tinalo ko yung mga nandun. Sino ba yung mga sumali nung time na yun, no? Hindi ko nga kilala eh. Ang kilala ko lang doon si Mardy na first place, si Sergio na third place. So ako yung second place. Talagang sobrang tindi ng laban namin noon. Yung iba hindi ko kilala eh. Tapos, ano pa ba? Yun na nga, yung tuloy-tuloy pa rin sila habang nag-pandemic. Talagang nagsishow pa rin sila. Ako, hindi ako nagsishow noon. Siyempre, pandemic eh. Ewan ko kung saan sila nagsishow, no? Sa online ata. Pero ako talagang focus ako sa work noon, sa love life ko, di ba? LDR, tapos lockdown. Ang hirap. Tapos, yun na, bandang 2023, bumalik ako, no? Bumalik ako sa comedy. Talagang sobrang gagaling na nila Attorney Ed. May mga paid show na sila. Ako, nagsisimula pa lang ulit. Yung mga joke ko, medyo luma na. Kaya kailangan kong gumawa ng bago. Pero mabilis lang naman ako gumawa ng bago. Siguro sa isang araw, kaya kong gumawa ng mga 100 jokes, no. Ano pa ako nun, wala pa ako sa mood nun, no. So, yun. Ano pa ba? After nun, yun na, chinat na ako hindi, nag-open mic ako sa comedy crew. Tapos bigla akong chinat ni Attorney Ed. Sabi niya na
baka pwede daw na mag-open mic ako sa bar niya kasi sa Nomu kasi sisimulan na nga niya yung stand-up comedy open mic doon, no. Open mic ibig sabihin ito yung praktisan ng mga stand-up comedian, no. Tapos yung audience halo-halo, hindi siya comedy crowd, mga customer lang na biglang pumasok lang doon, hindi alam na may comedy. Ganyan kasana yung Insanity Inc. Sa comedy. Hindi kami nag-i-stick lang sa comedy crowd. Kaya namin mag-joke kahit sa mga hindi comedy crowd. Okay? Kaya ang lalakas namin pag sa corporate show, ang dami kumukuha sa amin kasi kaya namin patawanin kahit hindi mahilig sa comedy. So, yun yung advantage ng pagiging Insanity. Okay? Kasi yung ibang grupo, sanay sila sa comedy crowd eh. Doon talaga sila nakafocus eh. Sa akin nanonood sa kanila, comedy crowd talaga. Kaya ready tumawa yan. Okay? Nagbayad para tumawa. Para nag-expect talaga na makapanood ng comedy. Pero sa amin kasi, bukod sa may comedy crowd kami, nagsishow din kami sa iba-ibang lugar na tipong corporate show, wedding, birthday, di ba? Yung mga anniversary, yung mga ganyan. Sanay na sanay kami kasi yun nga, si Attorney Ed din kasi natuturo sa amin about ganyan kasi si Attorney Ed sanay siya sa mga ganyan eh. Mas marami na siyang corporate show kasi sa amin. Kasi ako noong 2018, madalas ako mag-comedy corporate show sa Kamkrame, sa mga Christmas party ng mga government department. So yun. Ano pa ba? Yun na, tinuturuan kami ni Attorney Ed about comedy, kung ano yung uso ngayon. So kaya ang lalakas namin, sobrang lalakas namin ngayon. No? At isa na ako sa pinakamalakas kasi talagang kahit saan ako ilagay na show, talagang nag-kill ako eh. Ibig sabihin ng kill, talagang sobrang lakas, sobrang daming tawa. Kumbaga, 1 minute ko pa lang, parang 10 times nang tumawa yung audience. Kaya versatile ako eh. No? Kaya ang dami kumukuha sa akin, grabe. Ang dami nagme-message sa akin, pwede ba ako sa ganito, sa ganyan. Medyo tinatanggihan ko ngayon ba kasi siyempre conflict sa sa work ko, sa ganyan. So medyo kailangan ko na nga rin siguro ng manager. Siguro kailangan ko ng manager kasi medyo sobrang dami ko ng show. Minsan nga pag bigla-bigla akong kinokontak ni Attorney Ed, syempre nag-yes ako kasi Attorney Ed yun eh, di ba? Nag-show ako, yan, talagang sulit na sulit talaga yung performance ko, tuwan-tuwa sa Attorney Ed kasi sobrang galing ko talaga eh. Parang niya ako eh, ako yung yung pinaka pambala niya eh sa competition. Sinasali nga niya ako sa Got Talent, mga ganyan. Sinasali niya ako doon kaso siyempre, hindi ako pwede basta-basta umuo sa mga ganyan kasi syempre, meron din akong reputation na, diba? Yung reputation ko, ayoko madamage eh, diba? Yung image ko, diba? So, yun nga, siguro, sobrang thankful ako kasi tinuruan ako ni Attorney Ed gumawa ng set. Hindi pa nga niya inuupuan yung mga joke ko eh. Pag inupuan niya to, yung mga joke ko, baka nilinis niya, sobrang ganda niyan. Baka nga madaig ko pa siya pag nilinis pa niya yung mga joke ko eh. Sobrang galing mag-trim niya ni Attorney Ed. Inaalis niya yung mga words na hindi kailangan sa joke, no? Sobrang galing yan. Kaya talagang niyan. Saka naalala ko, niregaluhan pa ako niyan nung Christmas. Nung Christmas, niregaluhan ako niyan. T-shirt, grabe, yung may Pikachu dito. Ang ganda, sobrang ganda. Polo shirt, mahal yun. Mahal yun kasi attorney yun eh. Diba? Hindi naman bumibili ng mga mga mumurahing damit yun, no? So, yun. Siguro si Attorney Ed, kung hindi nyo kilala siya, lalabas na yan sa newsfeed nyo kasi napanood nyo ito eh. Kasi, syempre, yung title ko, Attorney Ed. Tapos, yan tuloy-tuloy na yan. Lalabas na yan sa newsfeed nyo, sa Reels, mga ganyan. So, yun. Makikilala niya kasi siya yung yung style niya kasi sa comedy. Tinitira niya yung mga politicians. Kahit dilawan yan, pinklawan, DDS. Wala siyang pinipili basta sa kanya, comedy lang, okay? Pag napikon ka, bahala ka na sa sarili mo. Pero alam mo naman, joke lang yan, diba? So, yun. Manood kayo sa mga shows niya kasi talagang sulit yung bayad nyo. Okay? Ay, ito nga pala, sa June 13, may show ako, birthday show ko. Nandun si Attorney Ed sa si Brad Pitt, sobrang tindi niyan. Okay? Yun lang naman yung sasabihin ko eh.